So mayroon tayong question dito, sabi ni Brother Alvin. Sabi niya, anong mga useful prompt ang maaaring gamitin to ensure na hindi or makaiwas sa fake news or AI? Related din sa question kanina. So kailangan tips para sa ligtas sa paggamit ng AI. I-verify sa search engine. So meron ka namang Google, pwede mong i-search doon. Ayun, mag-ingat sa mga emotionals na mga wika, na mga language. Like, yung fake news kasi, mataas yung, parang may kami tinatawag na clickbait. Yung sobra bang nakakantig sa emotions. May mga ganun eh. Tapos, kung yung sumasagot, o yung bias na yung sagot ng AI, or meron na siyang galit, ganyang mga emotions, ano na yon, ingatan mo na yan. Kasi parang isa sign na hindi maganda yung topic na nilalabas niya or yung response na nilalabas niya. Ayun. Tapos tingnan niya lagi yung mga petsa. Yun yung date, i-verify. At syempre, kailangan, isasabi ko kanina, pwede nyong isama sa prompt yung source kung saan niya kinuha yung information na yun ni AI. Kasi nagre-refer lang din siya sa information na available. Meron si AI. Kasi ngayon, napapansin ko sa mga halos lahat na ng app no, kapag nagche-check ako ng mga tao, mayroong tinatawag na AI meta. Talaga ba naka-integrate na yan? Maiiwasan pa ba ito? Yung tulad sa Facebook, siyempre integrated na yung AI sa kanya. Nung na-develop yung modern AI, nagkaroon ng opportunity din yung mga businesses. So, ginagamit talaga number 1 ngayon sa business AI. So, yung mga lumalabas doon, yung nakikita natin for example sa Facebook, may mga messenger na po, ano mga lumalabas. Ano yun? It's part of business strategy na ginagamit nila ang AI. Tapos, since si Facebook is free, parang nandun yung risk, no? Nandun yung risk. Be responsible sa paggamit. Laging magbasa, wag ka agad mag-click. Kaya nga may di ba, may parang slogan na think before you click. Laging basahin. Yung wisdom pa rin, iba pa rin yung wisdom ng tao. And then question pa, sabi ni Brother Alvin, how can AI help us in study of God's Word? Sa ngayon, sabi ko nga kanina, napakabilis mag-aral dahil sa AI. Kasi nagkaroon tayo ng may Bible tayo online. So yung data nandun. Pag ang pastor ay lagi siyang nag-depend yan sa AI na yan, kumukuha siya ng mga sermons, topics, marami tayong member sa church na marunong na rin sa AI. Pag nagsalita na sa pulpito, tapos sila din, i-research lang sa AI, nasa AI yung sinabi ni pastor, dinadaaral test pastor. Isa sa mga danger. Ingat din tayo mga pastor lalo na yung mga nasa likuran ng pulpito, be careful tayo, no? Ang salita ng Diyos pa rin, ito pa rin ang textbook. Salita ng Diyos pa rin ang ating babasahin, doon tayo mag-rely at saka sa guidance and leading sa Holy Spirit. Ayun, tama yung sinasabi ni Pastor. Again, yung AI is a tool. Ginagamit natin to do something, kung ano yung para mapadali yung ating day-to-day activity. How can AI help us in study God's Word? Mas malalim yung textual research. Kasi tayo, sige, mag-aral ka ng Bible without using of AI, matagal, no? Makukuha mo syempre, nandun yung Holy Spirit yung magagabay sa'yo. Pero matagal. So, sa AI, since na connected siya into other sources of information, nakakakuha siya ng mga historical background. No, naisasama niya yon.
Halimbawa gusto mo 'pag nag-aaral ka ng, may pinag-aaralan ka sa Bible, tingnan mo yung Greek word nun, mabilis dito. Mga additional facts, makakuha ka ng mga additional facts about dun sa pinag-aaralan mo, na wala dito sa Bible. Pero on history ng isang lugar, nandun. Pwede mo i-relate. Ano pa? Tumutulong to sa sa devotion at saka sa pagpe-prepare ng devotions at saka ng sermon. Yung sinasabi natin kanina, no? It helps you para mapabilis yung pag-prepare mo ng mga devotions or sermon, for example. Pero wag mong kopyahin lahat. Sinasabi ni Pastor, no, wag kang magdepende. Ano bang application ni AI sa pang-araw-araw na buhay? So, personal productivity and schedule management. Sa totoo lang, sa amin, sa mga nagtatrabaho sa corporate world, mabilis yung pagtatrabaho namin, gamit namin yung AI. Compare dati, nakakita ko yung advantage niya. So, mabilis, magiging productive. Yung may mga nauso ngayong application, yung mga about wellness and yung mga exercise. Meron din yan. Meron magagamit mo rin siya. It reminds you. Kasi pag bukas mo ng cellphone mo, nakaset yung activity mo for today na meron ka dapat wellness activity. Parang ganun. Paglalakbay, magagamit natin to sa pagka-travel natin. Diba? Mabilis ngayon. Dati mahirap pumunta sa isang lugar sa direction. Tanong ka pa ng tanong, ngayon, wala na. Gamit na tayo ng Google Maps or Waze, which is example ng AI. Example sila ng AI. Bilang isang lalaking Kristiyano, pamilyado, leader din sa church, tama lang ba na talagang kailangan natin matutunan ito? In my personal experience, may mga anak ako, nag-aaral sila. So, ang laking tulong sa akin, lalo na mga anak mo, pag nagtatanong sa'yo, Daddy, ano ba sagot dito? Paano ba to? So, ginagamit namin to for dun sa learning. So, sa bilang kalalakihan, maging good example tayo, mayroon tayong knowledge. Yung bang minsan yung family natin, nagtatanong sa atin yung mga anak natin, misis or nagtatanong sa atin yun eh. So bilang haligi ng tahanan, dapat may sagot ka. Source of information or source of decision making sa bahay. Kasi dahil mayroon tayong tool na magagamit. I think ang AI din ay makakatulong din, no? Para makahanap din ng mahal sa buhay, ano? Siguro. Oo. Makakatulong din yung Magtatanong tayo kung ano ba ang mga technique dyan. Paano makahanap tayo ng life partner, di ba? Pero siyempre, mag-ingat din tayo sa paghanap ng life partner kasi yung iba, naghanap lang ng life partner sa mga FB lang. And then, ilang araw lang, nagkita na, ganyan. Nagkarelasyon na. Then, may nangyaring hindi maganda, gano'n. So, ingat tayo, lalo ng mga kababayan natin ng mga people, Ito yung basta-basta maghanap ng mga partner sa FB. Mag-antay kayo dahil ang Diyos ay i-reserve na para sa inyo. Just wait patiently and be faithful lang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang maghahanap para sa iyo. Tulad ko. Before we conclude itong episode na to, any last word ating resource speaker, Brother Eugene? Sa ating conclusion, again, ulitin ko, AI is a powerful tool na magagamit ating mga kalalakihan bilang mga haligi ng tahanan. And we should responsible sa paggamit ng AI. And above all, trust God for true wisdom. Sabi ng Panginoon na the fear of the Lord is the beginning
of all wisdom. Kaya narito ang AI, gamitin natin sa tama, no? At of course, we still rely on God's word. Kaya purihin ng Diyos sa araw na ito. So, nawa ay na-bless kayo, may nakakuha kayo ng aral. Programang ito, ang AI and Me, ang Men Let's Talk. At again, ang Panginoon ay papurihan namin sapagkat itong Men Let's Pray ay nangyari. Salamat dito sa church na Calamba City Fundamental Baptist Church led by Pastor Gilbert Aguilar. Nagpaunlak para dito gawin ang Men Let's Talk na. So again, salamat sa ating mga kalalakihan na narito ngayon na nakasama natin sa Men Let's Talk. So see you again sa susunod nating Men Let's Talk. So magandang umaga po muli sa inyo lahat.